Hello, good evening. So, for today's video natin is magpe-place tayo ng student under our organization. So, papaanong gagawin natin? Say, for example, meron kang bagong estudyante na nag-enroll dito sa economy. So, ang mangyayari nun, after enrollment, yung estudyante na nagpa-enroll using your special link, no, mapupunta siya dito sa business placement suite. No? So, katulad niyan. Okay? So, nasa holding tank siya na tinatawag natin. Okay? So, halimbawa, magpe-place tayo ng estudyante natin sa organizational tree natin. So, pupunta ka ulit sa business visual tree. Okay? Titignan natin kung saan or kanino natin siya idudugtong under the organizational tree. So, halimbawa, pipili ka whether left ba yan or sa right side ng organization mo. Okay, so in my case, ito siya. So, after ng visual tree, sa placement tree tayo para makuha mo kung sino yung nasa ilalim ng organization mo. Say, for example, ito. So, merong left and right, bottom. So, halimbawa, yung taong ilalagay ko is sa left. No? So, para makita mo kung sino yung nasa pinaka-last ng organization mo, pindutin mo yung left kung gusto mo yung ilalagay mo siya sa left, or pipindutin mo yung right kung ilalagay mo siya sa right ng organization mo. Remember, napaka-importante ng placement ng mga estudyante, especially kung yung taong ilalagay mo is a potential affiliate leader or makakatulong mo siya under your organization para mas lumaki yung organization ninyo. So, in my case, halimbawa, meron akong isang estudyante, ilalagay ko siya sa left. No? So, ipa-power leg ko siya. So, meaning, etong left ko, kung makikita nyo, ayan. So, nasa left lahat etong mga to. So, pagtingin mo, so katulad niyan, halimbawa, click mo, ayan, left, diba? So, click mo tong isa. Okay? So, lahat sila nasa left, no? Nasa left side sila. Kung mapapansin mo, isang tuhog lang sila, kumbaga. Nang sa ganon, lahat sila, no? Natutulungan ko isa-isa. So, yan, no? So, pag-click mo, lalabas kung sino man yung nasa ilalim. So, kung mapapansin nyo, nasa ilalim lahat, nasa left side. No? So, yan. So, ito yung sinasabi nating power legging or nasa iisang side lang sila under your organization. So, yan. Para mas madali, since dito marami na akong mga estudyante, so, pupunta ako sa pinakailalim, kiklik ko tong bottom left. No? So, again, kailangan maintindihan ninyo kung saan nyo mas potential na matutulungan yung tao o yung estudyante na ilalagay nyo. So, halimbawa, since nag-a-affiliate tayo, importante na balanse yung mga classroom natin, either left or right yan. So, kung ang sa tingin mo is makakatulong yung tao na yon sa left side mo, ilagay mo siya sa left. Kung ang tingin mo mas makakatulong siya sa right side mo, ilagay mo siya sa right. And then, ang next question is, kanino? Under kanino? Saan mo siya idudugtong? So, in my case, para natutulungan ko lahat, both left and right ko. So, kung halimbawa maglalagay ako dito sa left side ko, ilalagay ko siya sa pinakailalim. Para nang sa ganun, matulungan ko lahat ng mga estudyante ko na nasa ilalim, no? From the bottom pataas. So, para at least, kung mag-a-affiliate sila, papasok under their organization. So, i-click ko si left. Bottom left. So, ang gagawin is ipapakita yung taong pinaka-last dito sa organization ko. In this case, si Christine Grace Matic. So, kung makikita nyo, since siya yung pinaka-last, wala pa siyang estudyante, whether left or right. No? So, kukunin natin yung details ni Christine yan. Ang pinaka-importante na makuha mo sa details niya is yung ID number niya. So, click profile. So, si Christine Grace is, ito yung ID number niya, 5C96B. Okay? So, after mong makuha yan, at nag-decide na ilalagay siya dito, pupunta ka ngayon sa holding tank mo ulit. Click home, tapos business, and then placement suite. Yung placement suite, andito yung holding tank natin. Say, for example, ito.
si Sir Ed, no, ililipat ko na siya, ilalagay ko siya under sa ilalim ni Ma'am Christine Grace. So i-click mo lang yung move and then ita-type mo yung ID number nung taong pagdudugtungan mo, which is in this case si Ma'am Christine yung pagdudugtungan ko sa kanya. So ita-type ko yung ID number niya na kinuha natin kanina. And then click mo yung arrow to the right. Isa-search niya, i-check nung system kung naka-enroll si Ma'am Christine or yung taong pagdidikitan mo ng organization. So, which is tama, no? Si Ma'am Christine Grace Matic. I-click mo ngayon yung name niya. Yan. Lalabas ngayon yung option. Since nasa ilalim si Ma'am Christine, no? Meron akong option either sa left or sa right ko siya ilalagay kung wala pang tao na nakalagay dyan. However, kung meron ng taong nakalagay dyan, say for example, yung right mo meron na siyang nakalagay na tao, naka-cross out na yan. Hindi mo na malalagyan yan. So, one account, one person tayo. Then, isa sa left, isa sa right lang ang pwede mong ilagay. So, the rest, under na ng mga estudyante under your organization mo. Kaya nga, dito pumapasok yung group effort natin. So, in this case, since power legging ako na sinasabi ko, dun sa left side, ilalagay ko si Sir Eric sa left side. So, once okay ka na dyan, click place. And then, hihingi siya ng confirmation. So, click mo lang. If okay na siya sa'yo, confirm yung placement niya under sa left leg ni Ma'am Christine, place mo na. Then, click. Okay, yon, successful, no? So, punta ka ngayon. Ito, mawawala na niyan si Sir Eric sa holding tank mo. Pupunta ka ngayon sa Visual Tree mo ulit. Okay, business, Visual Tree. Para makita mo kung na-place na si Sir Ed, no? Ngayon, halimbawa, nagkamali ka ng placement, pwede mo pang habulin within 24 hours by going to the chat support, no? Chat ka lang or email ka lang sa chat support natin na request ka, nagkamali ka ng placement, no? At o kaya wrong link yung nagamit, so pwede mo pa siyang ihabulin. Pwede kang mag-chat through the chat support. Ito yung chat support natin, no? Yung live chat support natin, or pwede ka rin mag-email and then just simply provide the following details or mga requirements na ipapasubmit sa'yo. So in this case, no, na-place natin si Sir Ed under kay Ma'am Christine. So click natin yan, bottom left, and then ayun na, no? So naka-place na si Sir Ed. Okay, so makikita mo yan, huh? That's 67 below. So, medyo malayo-layo na. Malayo-layo na siya. So, dito, cellphone po kasi yung gamit ko, kaya medyo hindi nyo makikita lahat. However, sa desktop, makikita nyo po lahat yan. Okay? So, again, no, in placing your students under your organization, first and foremost na dapat nyong i-consider is saan ba makakatulong or higit na merong advantage yung estudyante or yung affiliate leader na ilalagay mo sa organization mo, whether left pa yan or right ba yan, no? Once na na-distinguish mo kung left or right, yung second na kailangan mong ma-identify is under kanino, saan mo siya idudugtong na estudyante. If you're doing a power leg, such as in my case, lahat nasa left leg, lahat nasa right leg, no? So nagbabato ako, naglalagay ako ng mga spillover ko either sa left side or sa right side. If sa left side, lahat sila nasa left side ng lahat para lahat natutulungan ko. If maglalagay ako sa right, lahat sila nasa right side para natutulungan ko lahat ng mga nasa right side ko na estudyante or leaders. So very crucial yon, no? Ang tinatawag natin doon is positioning. So you have to know where, no? So, identify nyo yung tao. Kung customer ba siya, kung leader ba siya, affiliate ba siya, you have to know these things. And then also, always check yung mga requirements ng career plan natin for us to gain rank advancement. So, depende, no? Again, remind ko, 60-40 rule tayo. 60% affiliate, 40%
customer tayo. So, both sides, kailangan 60-40% ang hatian niya lagi. Okay? For further questions, kindly reach out to me. Again, this is Coach Sunny. Thank you and God bless.